I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping. Isang mapagpalang umaga po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kabuhan po ng ating pananambahan ngayon, unang linggo po ngayon, ng buwan po ng kasalukuyan. At patuloy po na nawa tayo po ay masumpungan ng ating Panginoon na sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Maghanda po tayo na tayo po ay mag-asam na mapuspos po tayo ng kanyang kapangyarihan ng Santong Espiritu at may handa ang ating puso. Purihin ka, Panginoon. Tayo po may umawit. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus Christ. Pagbasa dito po sa awit kabanatang 78 sa unang talata hanggang sumusunod. Umawit ng bagong awit ang kay Yahweh ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niya ay ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Si Yahweh buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lera iparinig yaong tugtog. At si Yahweh ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpita na kasaliw at sa tambule. Magkaingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Umingay ka, karagatan, sa lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroon. Umugong sa palakpakan pati aong kalaliman. Umawit ding nangagagalak ang lahat ng kabundukan, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Amen. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Patuloy po, Diyos, aming Ama, kami po ay patuloy na lalapit sa iyo, Panginoong presensya. Patuloy, Panginoon, inaasam at hinihiling po namin ang pagsama mo sa bawat isa sa amin. Maging sa inyo mga anak, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan, na patuloy po, O Diyos, hallelujah, na mag-aasam ng pagkilos mo sa bawat isa.
Tulungan mo kami, ihanda mong ganap ang aming mga puso na maunawaan namin ang kahalagahan, Panginoon, ng aming mensahe mo sa oras na ito, na ang pagkabuhay na magmuli, Panginoon, ay siya, Panginoong rurok ng aming tagumpay. At ito po kami ngayon, Panginoon. Salamat sapagkat naranasan namin, Panginoon, ang diwa, kapangyarihan ng pagkabuhay mo na magmuli. Salamat po, O Diyos, aming Ama. Patuloy po kami na kalingain mo sa iyong presensya habang kami ay makikinig, worshiping together, Lord, sa iyo, Panginoong kapangyarihan, abot ng iyong Santong Espiritu, na bagamat, Panginoon, hindi man kami, Panginoon, nagkatipon-tipon sa pisikal, pero ang aming Espiritu, Panginoon, ay nagkaugnay-ugnay kasama po ng pagkilos mo. Maraming salamat po, Diyos, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po muli ay umawit, parangalan natin ang Panginoon. Celebrate Jesus. Celebrate. Hallelujah.
blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine. Since you laid down your life, the greatest sacrifice.
Hallelujah, purihin po ang Diyos. Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa atin, GCFCC family. Tayo ngayon ay nasa ating pananambahan sa unang linggo po ng buwan pong kasalukuyan. Tunay po na napakabilis talaga ang Panginoon, ang panahon. At kung titingnan po natin, tayo po ngayon ay pagkatapos ng sambitin ng ating Panginoon ang huling 7 wika, tayo ngayon ay paano natin maramdaman na ang ating Panginoon na bangat siya po ay pinahirapan, siya po ay pinako sa krus, siya po ay namatay, ikatlong araw. Ito po ang ating paksain ngayon na sa kanyang pagkatapos na magampanan ang ipinagawa na misyon ng Ama sa langit sa kanya para sa atin ay siya po ay nabuhay na magmuli. Ayan. So, tayo po ay dadako na po sa paksa na ito po ay patungkol the resurrection of Jesus Christ. Yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon ay pinatunayan po ng banal na kasulatan. At kung titingnan po natin ay sa inyo pong kinaroonan, GCFCC family, sa pagpasimula ay tayo po muna ay umawit ng awitin ng pagpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naman Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sapagkat sa ganito pong pagkakataon, muli na kami po, O Diyos, ay aliwin mo kami, Panginoon, ay makapakinig at malaya po kayo makapangusap sa bawat isa po sa amin. Ihanda mo po ang aming mga puso, ihanda mo po, Panginoon, ang aming kabuhan, ang aming pagkatao upang marinig namin, Panginoon. Higit sa lahat, ang pagkilos ng Santong Espiritu, maunawa at maintindihan namin, Panginoon, ang pangusap mo patungkol po, Panginoon, sa pagkabuhay mo muli. At ito po, Panginoon, pinatunayan mo sa magitan po na yung mga salita. Kaya maraming salamat po, O Diyos, aming Ama. Ito po dalangin namin sa iyo na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Tingnan po natin dito, mga kapatid, sa John. Dito po natin kukunin ang patunay na yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Sinabi po niya rito, at kung kayo po ay may mga Biblia, buksan po natin sa John chapter 11, dito po sa verse 25-26. Ganito po ang sinabi, at babasahin ko. Ganito po ang sinabi. Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay." Verse 26, "At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Pinaniwalaan mo ba ito? So, ito pong kataga ng ating Panginoon. Nung ang senaryo po nito ay ang kanyang pinakmamahal na magkapatid na si Lazaro, si Marta at saka si Maria ay dumating po sa punto na nagkaroon po ng karamdaman si Lazaro at siya po ay namatay. At dito po ay pinatunayan po dito ng ating Panginoon na doon po sa dalawang magkapatid, bagamat siya po ay ipinasundo sapagkat matalik silang kaibigan, silang magkakapatid, ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkaroon po ng pag-antala ang pagdating ng ating Panginoon. At nung ang ating Panginoon ay dumating na doon sa kinaroonan ng mga magkapatid, ay namatay na po si Lazaro. At dito makikita po natin na doon po gumawa po ng pagkilos at ang pagpapatunay ng ating Panginoon, ang kataga na sinabi po niya, ako, doon po sa binasa natin kanina, na ang sinabi po niya rito ay ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. So, titingnan po natin
ang kataga pong ito ng ating Panginoon mismo na mumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So dito po sa ating talibuka sa ating intro, ganito po. The issues at take are so serious that nothing must be omitted. Sa ating pagpaksain po na patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ito po ay seryosong usapin at dapat wala po tayong dapat kaligtaan, wala po tayong dapat bawasin. There are several converging lines of evidence and none can be overlooked. Wala pong, ito po yung nagkatagpo-tagpo po ang Ebanghelyo mula po sa Mateo, Mark, Luke, at saka John. Mapapatunayan po dito yung conversing, yung pagkakatagpo-tagpo ng apat na Ebanghelyo bilang ebidensya at wala po tayong dapat lagpasan po nito. We have proper treatment of the gospel, an integral part of the claim made for himself by Jesus Christ. Sa apat po na Ebanghelyo, mayroon po ditong upang magamot po ang ating pag-agam sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, sapagkat hindi po natin alintana na ang kanyang mga alagad mismo ay nagkaroon ng pagbabago sa pananaw ng pananampalataya, na ang sinabi palagi ng ating Panginoon na siya ay magbata, siya ay ipako sa krus, siya ay mamamatay, ay patuloy po na nagkaroon ng pagbabago ang kanilang pananampalataya sa mga usapin patungkol po sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. So, ito po ay kailangan an internal part of the claim made for himself by Jesus Christ. Ito po yung napakahalaga, integral part of the claim. Yung sinabi ng ating Panginoon na siya po mismo ang siya po ngayon nagpapaliwanag sa kanyang mga alagad that the gospel gave the resurrection as completion of the picture of Jesus Christ as Redeemer, as Savior. Dito po nagtapos ang salula o sa larawan ng mga pangako ng ating Panginoon na bagamat siya po ay mamatay, siya po ay magbangon muli pagkatapos ng 3 araw. Dito po ay pinapatunayan po ng 4 po na Ebanghelyo. So, titingnan po natin na yung kataga po ng ating Panginoong resurrection of Jesus Christ, gaano po ito kahalaga sa atin? Gaano po ito kabahagi sa ating buhay bilang mananampalataya? Na kung titingnan po natin, masurit po natin, ay may mga pruweba po ito. Kaya dyan lang po kayo mga kapatid, tingnan po natin, kailangan tayo po manambahan, mag-worship sa ating Panginoon na mayroon po tayong batayan. So, mayroon na po tayo ditong 2 pong batayan po sa 4 na Ebanghelyo na kukunin po natin. Una, the first proof, the life of Jesus Christ Himself. Ito po yung pruweba na mismo ang buhay po ng ating Panginoon, ang pinaghuhugutan, ang pinanggagalingan, at pinaka-ebidensya na kung saan yung pagkabuhay na niya magmuli ay isinalaysay na ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ngunit kung titingnan po natin, ano po ang nangyari? The first proof na mismo ang buhay na mismo ng ating Panginoon ang nagpapatotoo sa kanyang mga alagad. Same as sa atin sa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Dito po sa Mateo, mga kabanatang 12, Matthew chapter 12, verses 38 up to 40, ay sa una pong pruweba, makita po natin ay ganito. Verse 38 ay, mabasahin ko po hanggang 40. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at parisiyo, Guro, maaari po bang mapapakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masasama, di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa paltandaang nilalarawan ng nangyayari kay propetang Jonas. Verse 40, kung paanong si Jonas ay
tatlong gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda. Gayon din ang anak na tao ay 3 araw at 3 gabi nasa ilalim ng lupa. So dito po makita po natin dito yung prueba, yung proof na mismo sa bibig ng ating Panginoon sinabi doon sa kanyang mga nakapaligid, mga Pariseo, Iskriba, na ang sabi doon ay, Guro, ipakita mo sa amin ang palatandaan. Ang ating Panginoon ay punong-puno ng paghamon, hinahanapan po ng, ito yung sign seekers, ito po yung pagkapahirap, kung titingnan po natin, suffering predicted already, and then the resurrection will come. Verse 20, pinatunayan po dito ng ating Panginoon na sinabi niya rito sa verse 40, maliwanag po, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa makatuwid po, mga kapatid ko sa Panginoon, noon pa man mismo ang buhay ng ating Panginoon ay sa pasimula pa lamang ng 4 na ebanghelyo sa aklat po ng mga Mateo, makita natin dito, nandoon ang ating Panginoon sa paghihirap, na sinabi na niya na kung paanong ang propetang Jonas, ang sabi doon, ay nakaranas na siya po ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi. Ganon din po, piniredict na rin po ng ating Panginoon. So titingnan po natin, dito pa po sa Mateo, tingnan natin kung ang kanyang mga alagad ay talaga po ang nakumbinsi at naiintindihan po ito. Sa Matthew chapter 16 ay ganito po ang sinabi sa verse 21. Babasahin ko po. Unang proof po ay ganito. Mula noon ay ipinapaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata sa maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw siya'y muling mabubuhay. Pangalawa pong prueba, sinabi po dito muli ng ating Panginoon na siya po ay hindi po niya inilihim sa kanyang mga alagad. Bagamat sinabi niya, maghirap, magbata po siya ng hirap. So sa makatuwid po, ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon ay hindi po ito nagkaroon ng pagsakatuparan nang hindi po ipinaalam sa kanyang mga alagad. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, ay matindi po ang usapin ng patungkol po sa pagkabuhay na magmuli. Dahil bago po ito mangyari, ang senaryo po nitong pagkabuhay na magmuli ay punong-puno po ng pighati, suffering. Kaya po naganap po yung huling 7 wika ng ating Panginoon. Jesus predicts His suffering. Now dito po sa chapter 17, binabaybay lang po natin, maintindihan po natin ng mabuti. Sa verse 17, verse 9, ay ganito po ang sinabi. Hallelujah. At habang bumababa sila sa bundok, inuutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. So, dito po binigyan po ng katiyakan, assurance po ang ating mga alagad ng ating Panginoon. Ngunit kung titingnan natin, bakit po inantala yung kaalaman, ang sabi ng Panginoon, huwag muna ninyong ipagsabi. Ngunit sa ating binasa, sa makatuwid, ito po'y alam at ipinalam sa kanyang mga alagad. Maari rin sa atin, mga kapatid, maari na mayroon pa tayong hindi masyadong naunawaan, naintindihan ang patungkol po sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Sa 17 verse 22, ganito po ang sinabi, baybayan po natin. Verse 22, nang nagkakatipon sa Galilea ang mga alagad, sinabi sa kanila ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. So, nandoon na po yung betrayal, nandoon na po yung ang ating Panginoon Kristo, Christ death is there already and suffering. Sa pangungusap
ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Same as sa atin po, sa kasalukuyan mga kapatid. May kalungkutan, may pagdalamhati. Sapagkat ang sinabi ng ating Panginoon ay siya ay ipagkakanulo at papatayin. Ito po ay sa pangungusap po ng ating Panginoon, binigyan po niya ng diin dito na sa kanya pong pag-aalaga sa kanyang mga alagad upang maunawaan ang sitwasyon po nang dating ang pagkakataon na siya po ay mamatay, mapako sa krus at sa ikatlong araw. Tingnan po natin yung ikatlong araw. Napakaiksi lamang po na panahon kung titingnan po natin. Pero napakahaba po ang alituntunin mula po sa Mateo, Mark, Luke at saka John. Dito po ipinanawa ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung naiintindihan po ng mga alagad. Kumusta po tayo ngayon? Baka nagdadalamhati lang po tayo, pero hindi po natin masyadong nauunawaan yung kataga ng ating Panginoon. At ang sabi niya, papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Binigyan pa niya ng diin sa Matthew chapter 20, ay muli ang ating Panginoon, maya-maya po ay pinaunawa ng ating Panginoon yung kanyang sarili mismo ang ahuwaran o halimbawa na bago po siya magkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Tingnan natin sa chapter 20, verse 17. Ganito po ang sinabi. Andiyan pa kayo, pakinggan po natin. Verse 17. Nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12 at sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem, dooy ipagkakanulo ng mga punong saserdote at sa mga eskriba at ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan. Hallelujah! Hahatulan siya ng kamatayan. Sa verse 19, at ibibigay sa mga hintil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw. Hallelujah! Masyado na pong binigyan po ng emphasize dito ng ating Panginoon upang ang kanyang mga alagad, same as sa atin ngayon mga kapatid, bilang followers, bilang sumampalataya sa ating Panginoon, makikita natin dito na kahit saan po magpunta ang ating Panginoon, kasama niya ang kanyang mga alagad. Palagian pong sinasabi po ng ating Panginoon, ipinaalaala po sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga alagad upang maintindihan at ihahanda at inihanda ng ating Panginoon ang kanyang mga alagad. Ngayon kung titingnan po natin, walang ibang binigkas dito ang ating Panginoon, suffering and resurrection, about my prediction ang ating Panginoon, at nandoon po yung ipagkanulo, kahit saan po magpunta, ito po ay ipinangaral o ito'y kinakaugnay ng Panginoon Hesus ang kanyang mga alagad patungkol po sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Dito sa Mateo chapter 27, matingnan po natin, mabaybay po natin dito, yung mismo ang ating Panginoon ay hindi po niya iniwan, hindi po niya kinaligtaan na binigyan po ng katunayan na ang kanya pong pagkabuhay na magmuli ay punong-puno po ng hapis, punong-puno po ng pangdudusta. Now, kung titingnan natin sa 27:6-64, ganito po ang sinabi. Kinabukasan, alalalong bagay pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong saserdote at ang mga Pariseo. 63, sinabi nila, naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa, na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Na kung titingnan po natin dito, tinatakan dito, ipagpatuloy ko muna, verse 64. Babantayan nga po ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 3 araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin sa mga tao na siya'y muling nabuhay at ang pandarayang ito ay magiging masahol pa sa una. Tingnan nga po natin mga kapatid sa Panginoon, mga dalubhasa sa kautusan
ito mga Pariseo at ito pong mga saserdote, mismo sa harapan po ni Pilato, kung titingnan po natin, ay muli po nilang pinawalang bahala ang kataga ng ating Panginoon. Kaya ang sabi doon, silyuhan, sealing of the tomb, and then after that resurrection. Tinatakan po ng tanda upang hindi makuha, manakaw ang bangkay ng ating Panginoon. Napakalaki pong kasinungalingan. Sa makatuwid, hindi po naintindihan, naunawaan ng mga dalubhasa sa kautusan. Nagpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat ngayon ay inabot po tayo ng ating Panginoon. Yung kataga pong pagkabuhay na magmuli ay ito po ay isang susi na tayo po ay nagtagumpay na. Ngunit ang mga sinauna po, lalo na kaya mga alagad, bago po sila naintindihan ang mga kataga ng ating Panginoon na siya po ay mabubuhay na magmuli. Marami po ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Doon po yung siya ay tinutuya, siya po ay pinasulingin, binigyan ng kasinungalingan ang mga kataga ng ating Panginoon patungkol po sa pagkabuhay na magmuli. Now dito po sa Mark 8:31, dito pa rin po sa The Life of Jesus Christ Himself, 4 po itong ebanghelyo o gospel. Dito po sa Mark, tingnan po natin sa Mark, punta na po tayo sa Mark chapter Mark, dito po ay sa chapter 8, ay ganito po ang sinabi. Baybayan po ninyo sa inyong Biblia. Mark 8:31. Sinabi po rito. Paulit-ulit po ang senaryo na ito po ay ipinaalaala, ito po ay pinaunawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ano po ang bahagi nito sa ating pong pananampalataya? Verse 30, ganito po, hanggang 31. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. 31. Mula noon, ipinapaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya ay tatakwil ng matatanda sa bayan at ng punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit, 3 araw, muli siyang mabubuhay. So dito po ay napakaliwanag po ang sinabi ng ating Panginoon. Sa verse na ito, maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at nagsimulang pagsabihan. So dito po, wapila po si Pedro. Ano ang apela ni Pedro ay hindi po siya naniniwala. Kung hindi, siya po ay sinaway ng ating Panginoon. Sa chapter 9, verse 9 hanggang 10, ay ganito pa po ang sinabi. Habang bumaba sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sabihin kanino man ang inyong nakita hanggang hindi muling mabubuhay ang anak ng tao. Titingnan po natin sa verse 10, sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Purihin po ang Panginoon. Ang kanyang mga alagad, kasama na. Ang kanyang mga alagad, saan magpupunta ay ito itinuturo, ipanaliwanag sa kanila ng ating Panginoon. And yet, yung paghihirap ng ating Panginoon ay patuloy po na hindi po nila naiintindihan. Na bago po magkaroon ng pagkabuhay na magmuli ay mayroon pong kamatayang maganap. Andoon po yung paghihirap ng ating Panginoon. Ngunit ito po hindi nila naiintindihan. So titingnan po natin dito sa binasa po natin kanina sa chapter 9, verse 9 to 10. Maliwanag po rito, the testimony awaiting the resurrection. Ito po ay nagkaroon ng patutuo dito na magkaroon ng pag-antabay ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Chapter 9, verse 31. Ganito po ang sinabi.
Umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao. Tingnan na po natin, napakapalad po ang kanyang mga alagad. Bakit po? Ay patuloy pong ipinaliwanag ng ating Panginoon sa kanila. And yet, ang sabi nila, hindi dapat maalalaman ng mga tao. Bakit? Ano po ang dahilan? Sapagkat mismo po makita natin ang kanyang mga alagad na hindi po naunawaan ang pagkabuhay na magmuli. Sa verse 31, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabuhay sa ikatlong araw. Hindi nila ito naunawaan at sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Hallelujah! Kumusta po tayo? Maari na mayroon tayong patungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, mayroon pa po tayong dapat maunawaan at mayroon pa po tayong malalaman patungkol po sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Dito po natin masumpungan sa 4 na Ebanghelyo at mismo po ang buhay ng ating Panginoon ang naglalarawan dito. So, Mark 10:33, tingnan po natin. Ada pa po ba kayo? Hallelujah. Mark 10:33, wika niya, ngayoy panahon tayo sa Jerusalem. Ngayoy panahon, tayo sa Jerusalem. Ang anak na tao ay ipagkanulo sa mga punong saserdote at sa iskriba. Kanilang hatulan siya ng kamatayan at ibigay sa mga hintil. Siya ay tutuyain. Tingnan po natin. Tutuyain nila, luluran, hagupitin at papatayin. Ngunit muli siya mabubuhay pagkarang 3 araw. Hallelujah! Kamangha-mangha po ang pagpapaunawa ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Katulad din po sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Dito po ay mayroon pong ipinahiwatig ang Panginoon na maaari hindi natin naunawaan masyado. Kaya tayo po, ang ating pananampalataya, dumating po sa buhay ng kanyang mga alagad na sila po ay dahil sa takot, dahil sa hindi na naintindihan nung ating Panginoon ay namatay, sila po may kanya-kanya po silang pinupuntahan. Tingnan po natin uli, the suffering, ang sabi nun, and the crucifixion ng ating Panginoon. Now sa Mark 14:58. Hallelujah. Maaari po, masabi natin, napakahaba, pero kailangan pong baybayin natin sa 4 na Ebanghelyo ang patungkol po sa pagkabuhay na magmuli. 14:58, ganito po ang sinabi. Hallelujah. 14:58, ganito. Simulan ko po sa 56. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patuto. Verse 57. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig namin, sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ito po ay lalong nag-alam po ng galit ang mga Pariseo, saserdote sa harap po ng ating Panginoon. Na kung titingnan po natin, the truth misunderstood about resurrection. Ang tinukoy po nitong templo na gigibain ay ang katawan ng ating Panginoon. Ang sabi doon na sa 2 araw, siya po ay namatay, inilibing at sa 3 araw ay mabubuhay na magmuli. Ito po yung templo na ito, mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng Luke chapter 9. Tingnan po natin, may bahagi po tayo dito. Ano po ang itinuro ng ating Panginoon patungkol sa pagkabuhay na magmuli at ang kanyang buhay mismo ay punong-puno po ito ng pagsasadula ng katotohanan. Sa 9 chapter 20 verse 22. Sa Lucas na po tayo. Ganito po ang sinabi. Luke chapter 9, 20 to 22. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Jesus
o ang Mesiyas ng Diyos? Sagot ni Pedro. Verse 21 po, tinagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kaninuman. Verse 22, at sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatandang bayan, ng mga punong saserdote, ng eskriba, ipapatay siya, ngunit sa katong araw ay siya ay mabubuhay na magmuli. Isa lang po ang pinapatungkulan nito ng ating Panginoon. Binigyan po ng diin na ang kanya pong pagkabuhay na magmuli ay ito po ay punong-puno po ng nagsasalarawan ng grabe pong hirap ang inabot ng ating Panginoon. Sa Luke chapter 18 verse 31. Tingnan po natin. Hallelujah. Chapter 18 verse 31. Ganito po ang sinabi. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, tandaanin nyo, pupunta tayo sa Jerusalem at doon matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Ipagkakanulo siya ng mga hintil, tutuyain siya ng mga ito, dudustain at luluraan. Siya'y hagupitin nila at papatayin. Ngunit ikatong araw, muling mabuhay. Verse 34, subalit wala silang naunawaan sa kanilang narinig. Hallelujah! Sa kanilang pakikinig sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Doon po sa binasa natin ay bagamat ang katotohanan na mismo nanggaling po sa bibig ng ating Panginoon, hindi naintindihan ng kanyang mga alagad. Kaya patuloy po itong paulit-ulit sa atin, nang sa gayon ito po tumimo sa ating buhay. At ito po ay maisapamuhay natin na tayo po mga alagad ng ating Panginoon, mga followers, ay hindi po nagsasawa, hindi po nagkukulang ang Panginoon sa pagpapaliwanag sa atin patungkol po sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa binasa po natin that in Luke chapter 18 verse 31, 34 ay ganito po ang sinabi, babasahin ko po ulit. Chapter 18 verse 31. Subalit wala silang naunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila nakuha ang kahulugan niyon at hindi man lamang nalalaman kung ano ang sinasabi ni Jesus. Napakatagal po na namuhay ang ating Panginoong kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit napakapalad po tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya ay tumimo sa ating mga puso ang pagkaunawa sa mga sinasabi ng ating Panginoon. At sa ating pong yung foreordained plan and fulfillment of the resurrection of Jesus Christ was already foretold by Jesus Christ. Ngunit napakapalad po natin sapagkat hindi man ganun po kahaba ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. And yet, the power of the Holy Spirit teach us about the value of Jesus Christ's resurrection. At yan po ay pinatunayan ng ating Panginoon. Bagamat mayroon pong kumu-question sa John chapter 2. John chapter 2. Ganito po ang sinabi. Ayan pa po tayo. John chapter 2 verse 18. Maliwanag po ang sinabi. Dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo. So ito yung mga palatandaan muli na patunayan at nais nilang gawin ang ating Panginoon. So ito po ay nabasa na natin uli at ang tinutukoy natin ay yung otoridad ng ating Panginoon at ang pagkabuhay ay muli.
Sa pangalawa po ay tinukoy ng John chapter 20, the second proof. Ito po yung pangalawa pong pruweba. At sa ating pong pagtatapos dito, makita natin sa John chapter verse 20. Chapter 20, John, and verse 20. Hallelujah. Verse 20, ganito po. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad ang makita ang ating Panginoong Hesus. Verse 21, pagkatapos, sinabi na naman ni Hesus, sumainyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. At pagkatapos, verse 22, sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hallelujah. Pagkatapos po na ipinunawa ng ating Panginoon ang kahalagahan po at ang pag-unawa patungkol sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. Ito po ay sinilyuhan po ang bawat isa sa atin ng selyado po ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kapag ang kapangyarihan ng Santong Espiritu po, mga kapatid, ng ating Panginoon sa ating pagmimisyon, ay patuloy po na tayo ay magtatagumpay. At ang kapangyarihan nito ay hanggang tayo po ay gumagawa sa gawain, sa misyon na pinagtagubilin na sa kanya mga alagad at gayon din po tayo sa kasalukuyan. Patuloy po, mga kapatid ko sa Panginoon, nasapat na po upang sa gayon ay magkaroon po tayo ng maliwanag na kaalaman ang patungkol po sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Nawa, tayo po ay hindi po magbabago. Bagamat marami tayong hindi naintindihan sa ating kasalukuyan, sa ating misyon. Marami tayong hindi natin saklaw na ang ating kapanahunan. And yet, the power of the Holy Spirit teach us paano po tayo sumunod, alinsunod po sa nais ng ating Panginoon. John 11:26 ay may pangako po doon na sinabi po nga ng ating Panginoon doon nung senaryo ng mamatay ang kaibigan niyang si Lazaro sa verse 26. Ang sino mang nabubuhay at nanalig sa akin, hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Kapatid, sa ating pagtatapos, ay patuloy po na mayroon pong iniiwan sa atin ang Panginoon. Do you believe this? Naniwala ka ba, kapatid, na sa iyong pagkakaupo riyan ay kinaugnay ka ng Panginoon upang lalong maging mainit ang ating, sabi doon yung komunikasyon, relationship ng kanyang mga alagad noon, ay gayon din po tayo sa kasalukuyan. Hallelujah. Nawa po yung tanong ng ating Panginoon, naniniwala ka ba? At kung tayo po ay may ganong pananaw sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon, bagamat ang kanyang mga alagad as hard to convince, 3 days are not enough for a legend to spring up which should so affect them. Napakaiksi po, mga kapatid. Hindi sapat na maunawaan. Pero sa atin, mga kapatid, oras lang. Maaari tayo pa'y nainip. Time is needed for a process to legendary growth. Tayo po ngayon, mga kapatid, ay kailangan ng proseso. Yung maalaman natin, ito yung permissive o permitted Christianity. Change the disciple belief in the resurrection of the Master. As Jesus Christ says in Mark 11:16. So doon po sa Mark 11:16, Mark 16:11, sa ating pong pagtatapos, ito po'y senaryo na tapos pong binigyan, hiningahan po ng banal na Espiritu Santo
upang magkaroon tayo ng tapang, magkaroon po tayo ng sigasig na masundan po natin ang isinalarawan ng ating Panginoon bago nagkaroon ng pagkabuhay na magmuli. Kaya sabi ng Panginoon, naniniwala ka ba? Do you believe this? Hallelujah. In Mark 16 verse 11. Kapatid, ikaw at ako ay may ganito pong mission. Nawa magkaisa po tayo ng pananalig at pananampalataya. Mark 16:11. Hallelujah. Ito po ay simulan ko sa verse 9 ng Mark chapter 16. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muli mabuhay si Jesus, siya ay unang napakita kay Maria Magdalena. At ito po si Maria Magdalena ay 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya, tingnan po natin, verse 10. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus. Tingnan po, baka tayo po ngayon ang inabot ng Panginoon. Pumunta si Maria sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak. At ibinalita ang kaniyang nakita. Sa pag-emisyon, punong-puno po tayo mga kapatid ng pagluha. Minsan tayo po'y punong-puno ng pag-iyak. Sa kabila po ng lahat ng ating ginagawa, verse 11, ngunit hindi sila naniniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Primitive Christianity changed the disciples' belief in the resurrection of their master. Ito yung kauna-unahan pong ginawa, sinauna pong kasaysayan. Bakit po na-preserve? Para sa iyo, para sa akin, at para po sa mga darating pang henerasyon, lalo ng ating pamilya, ang paniniwala patungkol po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo po'y umawit para po sa mga salita po ng Panginoon. At ngayon tayo na po ay sa ating pong taliwakas, sa ating pong paksa na patungkol sa pagkabuhay na magmuli or the resurrection of our Lord Jesus Christ, ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon ay ipinaunawa po sa atin ng Diyos ngayong sa 3 araw. Purihin po ang Diyos. Mayroon po tayong pagtatagumpay sapagkat siya ay nabuhay na magmuli. At ito po ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon po mapagyaman natin ito at tayo po ay patuloy na makikinabang habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Kasama po ang ating mga pamilya. Purihin po ang Panginoon. At sa ating pong pagwawakas, tingnan po natin ang mga hamon sa atin ng buhay. Ang tanong, maaari po na tayo po ay nahihirapan, tayo po maaari ay may kalituhan tulad po ng kanyang mga alagad. Ngunit purihin po ang Diyos na makapangyarihan. Base sa 4 na ikanyang ibanghilyo, tayo po ay naunawaan natin na ang lahat bago nagkaroon ng pagkabuhay na magmuli, siya ay namatay. Sa 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli. Maaari na napakahirap pong kumbinsihin ang ating pangunawa. Pero dahil sa 3 araw na yan, binigyan tayo ng katiyakan ng Panginoon. Hallelujah. At patuloy nawa na tayo po ay napuspos ng kanyang kapangyarihan sa magitan ng kanyang pagkabuhay na magmuli. At sa ating conclusion, bigyan natin ng base ayon sa kanyang mga salita. Sa mga unang Korinto, sa ating taliwakas po mga kapatid, sa unang Korinto, kabanatang 1 hanggang 4, ganito po ang sinabi. Hallelujah. At ngayong ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid,
Ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, iyan ang Ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananalangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah! Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Sa talatang 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hallelujah! At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Base po dito sa kay Pablo. Hallelujah! Ay ipinanawa sa atin ng Panginoon ang ating adhikain, mga kapatid ko, sa pagkabuhay na magmuli. Nawa magkaroon tayo ng lubos na pag-aasam. Hallelujah! Ang kalubusan ng ating pananampalataya na nakasalig sa ating Panginoon Jesucristo ay ang tanging hangarin nawa ng bawat isa. Hangarin ko at hangarin natin ngayon ay lubusang makikilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kapwa, at matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Sa pag-asang ako'y may muling bubuhayin. Purihin ko ang Panginoon. Tayo po ay umawit. At ang awiting ito ay patuloy na magbibigay sa atin, hallelujah, ng paggulay-gulay sa kanyang mga salita na ating napakinggan sa umagang ito. Siya ang ating saligang panulok, the cornerstone. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo na isa-isip sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay lumalangin sa isang Diyos po natin na buhay. Ang Diyos natin, the way maker, the miracle worker, and the promise keeper. Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Come on, every voice. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ
righteousness alone. Faultless stand before the throne. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, salamat. Pinatatag mo po ang aming pananampalataya. Lalo na, Panginoon, sa pagkaunawa ng patungkol sa iyong pagkabuhay mong muli. Salamat, Ama, dahil, Panginoon, ito ay sinilihan mo na sa aming mga puso, sa aming kaisipan, sa buong Panginoong kamalayan ng buhay pananampalataya. Tulungan mo kami, hallelujah, na sa pagsunod po namin, magkaroon kami, Panginoon, ng patuloy, hallelujah, ng kaisipan na kaya namin gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nabuhay na magmuli ang siya magpapalakas sa amin. Maraming salamat po, Diyos, aming Ama. Pagpalain mo po ang inyong mga anak na nakikinig, Panginoon, sa umagang ito, sa kanilang mga tahanan, maging aming kapatiran sa ibang bansa, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, ang hindi po, Panginoon, maabot, Ama, ng aming physical na katawan sa kasalukuyan. Naaabot mo, Panginoon, hallelujah, ang aming mga kapatiran sa magitan po ng iyong Santong Espiritu. Nawa, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang pagkilos mo, ang paggabay mo, Panginoon, at ang pagsama mo sa bawat mga anak mo. Salamat, puspusin mo, Panginoon, Lord, ng kagalakan ng aming mga puso hanggang sa ikaw po ay dumating. At katagpuin mo rin po, Panginoon, ang kanilang pangailangan. Maaari, Panginoon, ay pangailangan, Ama, ng kaligtasan sa mga mahal sa buhay. Ipinangako mo ito sa amin, Panginoon. At ngayon pa lamang ang provision mo, Panginoon. Hallelujah. O Diyos ng proteksyon, Panginoon, sa bawat mga anak mo at pamilya. At higit sa lahat po, Panginoon, ay patuloy po, Ama. Hallelujah. Nabigyan mo kami, Panginoon, Lord, ng pananampalataya na ayon, Panginoon, sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na nakikinig. Nawa, Panginoon, na ititik sa aming mga puso't kaisipan na ikaw ay aming Diyos na matay sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy, hallelujah, na nag-aasam ng kapangyarihan mo sa muling pagkabuhay na magmuli. Ito po'y dalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming makapangyarihang Panginoong Hesus. Amen. Sunday morning, just like Jesus said, He broke the curse of sin and death, and He rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. The stone they threw away is the cornerstone today. Death has no more victory, and the grave has no more stain. Hallelujah, hallelujah. Wonderful Counselor, a mighty God is He, the everlasting Father. He's the precious Prince of Peace. He's the Word that lives forever. He's alive. He's alive. Oh, hallelujah. Jesus is alive. Death has
believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of your name. I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Oh, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. So I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe, I believe. I believe the tomb is empty, 'cause I know my heart is full of the glory and the wonder of the rocket name. Oh yes, I believe the power that raised you is alive in me right now, and the joy within my heart can't be contained. Oh, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. So I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, I believe down in my heart. Yes, Lord, I believe. Lord, I believe. Yes, Lord, I believe you're alive in me. So I'm gonna shout aloud to the rock of my salvation. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, my soul said yes. Yes, Lord, yes to your will. Yes, Lord, yes to your way. Yes, Lord, yes to your love. Yes, Lord, yes to hope. Yes, Lord, yes to your power. Yes, Lord, yes to your strength. Yes, Lord, yes to your joy. Yes, Lord,